Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan pong ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin na sa ating Global na Tayo team ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, sa Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa Wirecast, si Justin. Kami po inyo napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po live, Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin sa ating YouTube channel, sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayon na rin po sa ating shortwave broadcast kung saan narinig tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating mga shortwave transmitters. Yan po ay sa courtesy ng Voice of America. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa ngayong umagang ito sapagkat naramdaman po ang magnitude 7 na lindol. Meron pong iba nagsasabi 7.8 or 7.5 na lindol sa may bahagi po ng Mindanao, particularly dito sa may bahagi ng General Santos City at maging dito sa Davao Region, sa Davao. At ito nga po't katatanggap natin ng mga balita na malaki ang naging epekto sa may Davao Region. Isa na po dyan yung partial collapse ng isang high school building dyan sa may Matanao sa Davao. Alamin po natin ang iba pang mga detalye sa kalalagayan ngayon ng Davao Region na naapektuhan po ng lindol na ito kanina lamang po bandang alas 7 ng umaga dito sa Pilipinas. Kasama po natin ngayon ang ating Office of Civil Defense Regional Director para sa Davao Region, walang iba kundi si Regional Director Ednar Dayang Hirang. Regional Director Dayang Hirang, magandang araw po. Magandang araw sa inyong lahat. Okay, hindi ko masabi kung magandang araw nga ngayon sapagkat tumama itong 7 at yung iba yung pinaka-latest yata na pagtaya ay nasa mahigit 7 ang magnitude at malaki ang naging epekto sa bahaging ito ng Mindanao, particular din sa may Davao Region. Can you give us an assessment, Regional Director? Kamusta na po ang Davao Region ngayon? Yeah, okay. To give our audience, mabigyan natin ng magandang at least macro perspective sa lindol. So, ang affected region, region ko, which is Davao Region, and of course, Region 12. No? So, 11 and 12. Nung Region 13, kaka-report lang po, wala ho masyadong epekto sa kanila. Okay? So, in my region, in Davao Region, ang affected, 5 probinsya po kasi ito. Okay? Ang affected, dalawang, City of Davao and Davao del Sur. No? Ang Davao del Norte, de Oro, and Davao Oriental are reported very minimal impact sa kanila. So, it's really Davao City and Davao del Sur, which is the nearest to the epicenter, which is Region 12. Region 12 naman ang epicenters. They say it's somewhere in Polomolok, South Cotabato. So, okay, in Davao City, ang initial report po natin, una, Davao City Mayor has declared suspension of opening of classes, kaya nga, to secure our children, kasi malay mo sa public school, mga sira-sira, may mga bitak, no? Second, public structures, and as well as private buildings, may mga report na mga damages like condominiums, mga kasakaramihan condominiums, and of course sa public, yung sinasabi mo sa Davao del Sur, which is the municipality of Matanao. Yun yung very clear na meron talagang the one stretch of the building, laking building kasi yung malawak, yung isang segment niya bumigay. Okay. So, ang coastal road of Davao City, no? Ito, public coastal road ito. Yung, ito ata yung denominate ng China ba yun? So, yung coastal road ng Davao City, meron ng official report ang City Disaster Office that to be a precautionary advisory to all passers-by kasi nga
part of the structure there na damage. So magkakaroon pa ng assessment. But hindi naman sinira. Hindi pa sinira. Precautionary advisory pa lang ang binigay. But there were pictures already, may mga picture ng binigay na may damage talaga sa coastal road, yung coastal road ng Davao City. So, just to confirm, Regional Director Dayang Hirang, coastal road ng Davao City, officially talagang may reported damage. Ito yung bagong gawa pa. Aha. Bagong gawa ito. Bagong gawa pa Pagkatapos, ito, ha? Okay. Alright. So, kamusta po yung alright, sige, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa communication. Let's reestablish the communication with the Regional Director, OCD Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Davao Region. So, yun po yung mga paunang mga assessment at pag-uulat dito po sa naging epekto sa Davao Region. Pero sabi nga ni Regional Director Dayang Hirang, ang epicenter ay sa may Polomolok, ito sa may South Cotabato. Imagine niyo yung ramdam na epekto nito umabot po hanggang Davao Region. Okay? So we're trying to reestablish the communication with Regional Director Dayang Hirang. Alright? Sige po. Pero kasi po kaninang umaga po yan, naramdaman yung lindol, at yung mga unang reports mula po sa ating PBOX, ang unang pumasok na report ay magnitude 7 na lindol tumama sa bahagi ng General Santos City. Dyan po sa may syempre, ito po nagtaas din po ng tsunami warning alert ang ating PBOX para po dito sa nangyaring lindol. So we are going to reestablish our communication with the Regional Director Dayang Hirang. Nasa linya na po natin siya. Alright, good morning po muli, Regional Director Dayang Hirang. Yes, good morning. Sorry kasi mobile ako and going to see some reported damages. So, ayun na nga, sinasabi ko, yung coastal road ng Davao City has been reported na merong physical damage. So, kasalukuyan po, the local disaster officers natin, which is standard operating procedures, are doing the evaluation as to the actual damages sa areas nila. Kung meron ba mga landslide, lalo na sa kabundukan ng Davao del Sur at ng Davao City at other infrastructure damages. So, yung power po na-restore at naputol ulit at hopefully ngayon ma-restore na ulit po. Alright, matanong ko lamang po, Regional Director Dayang Hirang, kasi lumalabas ngayon sa mga social media, itong isang building ng Matanaw High School. Can you give us an assessment on this? Napuntahan nyo ba ito at nakarating na ba sa inyo ito? Na nagkaroon daw ng partial collapse ito? Yeah, ang Matanaw from Davao City is about more than an hour travel, no? Malayo yan, more than an hour, siguro 1.5 hour travel. Only the written report na tanggap namin, pati yung pictures nga, na talagang hindi naman the whole building nag-collapse. Kasi malaking building yun. Part of the building nag-collapse. Positive po yan. So part lang ng building ang nag-collapse? Yes, part na building. Hindi man ito yung building na parang malaking, mahaba pa, 4th floor, ganyan. Hindi, parang sprawling type na building. Pero ginagamit ba ito? O balita namin, hindi naman yata ginagamit ito? Yun ang gusto there is a report that it is an old building. There's a report old building. So we have to verify that kung meron bang ginagamit yan for admin or what. Wala namang sinasabi na may mga klase doon. Walang report na gano'n. Okay. Pero as we speak naman po, Regional Director Dayang Hirang, wala pa naman tayong reported na nasaktan o nasawi sanhi ng lindol. Yes, that is good with God's grace. No, wala pa namang reported nasawi, nasaktan as of this moment. So, kanina po nabanggit nyo ang epicenter ay, correct me if I'm wrong, nasa Polomolok. Yeah, it's in Region 12, no? Region 12. Region 11 ng Davao, nasa Region 12 yung epicenter. So what is alarming is the intensity reported, no? Pero kasing na-report na sa murder sa Region 12, intensity 8, medyo mataas na yun, no? Yung intensity is the one that we feel. The magnitude is the one, the power of the earthquake coming from the source. Yes. So yung intensity, ano yung na-feel natin? So there's a report based sa PhilBox report na natanggap na kuha ko, nasagap ko rin sa aming national OCD. Merong intensity 8. So medyo malakas-lakas yun.
Alright. Napakalakas na. Malakas yun, ha? Intensity 8? Malakas po yun. Yeah, mayroong intensity 8 na recorded as relayed to us by our central office. So, ano po ang coordination nyo with the provincial government ng Davao, maging ng Davao City LGU? Ano po ang mga hakbang nila ngayon? Cancel lahat ng classes, cancel lahat ng pasok sa trabaho. Classes lang ho ang na-cancel as of now. There's no reported cancellation of work, no? Although affected din kasi walang ilaw eh. Galing ko sa Radyo Pilipinas nga sa inyong hub dito. Hindi natuloy yung aming guesting ko kasi lumindol nga bigla. At naputol yung dapat flooding yung pag-usapan namin. At punta tuloy sa earthquake. Pero naramdaman nyo mismo habang nandun kayo sa aming istasyon sa Davao, yung lindol? Few minutes lang kasi I was in the house, malapit lang ang bahay ko doon sa hub ninyo. Few minutes dumating na ako doon sa hub ninyo. Brown out na, lahat ng tao lumabas, lahat ng employees lumabas. Kaya yun, after a while recorded message na lang ako sa kanila. So sa ngayon po, bukod dito sa partial collapse ng Matanao National High School, meron pa po ba kayo na monitor o nakarating sa inyo na partially collapsed buildings dyan sa region 11? So, sa Davao region, ang mayroon tayo sa municipality of in Davao Occidental, yung Jollibee building. Collapse, partially collapsed. Santa Maria, bayan ng Santa Maria. Bayan ng Santa Maria. Yes, bayan ng Santa Maria. There's a picture, there's a report, may narrative konti na tsaka Jollibee talaga ang nag-collapse. Okay. So ngayon po papunta kayo, you said your mobile. Saan po sana kayo papunta ngayon na regional director? I was called by my operations chief, so may pag-usapan kami. I'm going to the center of our opisina nga kasi galing ako dun sa hub ninyo. Papunta na sa opisina to look at the operation center natin. Okay. Before I will go to the areas na may damages. Okay, sige po. Well, hindi na ho namin kaya abalahin, Regional Director Dayang Hirang. I know you, marami po kayong asikasuhin ngayon and we hope for the best. We pray na wala pong, as we speak, wala pang nasawi, wala pang nasaktan, and we pray and hope it stays that way. Yan po sa region sa Davao. Maraming salamat. Salamat po at mabuhay kayo. Ang ating pong OCD, Office of Civil Defense, Davao Region Regional Director Ednar Dayang Hirang. Yan po yung ating nakalap initial assessment mula po sa Davao Region, Regional Director Ednar Dayang Hirang, na naging resulta ng lindol na tumama dito po sa may General Santos City, magnitude 7. Pero ang tulad nga na sinabi ni Regional Director Dayang Hirang, sa kanyang pagkakalam, ang epicenter ay sa may Polomolok, South Cotabato. Okay? At ang intensity naramdaman hanggang Davao Region. Sabi nga po ni Regional Director Dayang Hirang, may mga reports na ang intensity ay umabot pa ng hanggang 8. Malakas po yun. Malakas na yung 7. So, para sa akin, sobrang lakas na yung 7. Ay ano pa kaya yung intensity 8? Ano po? Kaya tayo nananalangin sa Poong May Kapal na as we go along today hanggang bukas, hanggang sa mga susunod na araw, wala po tayong matanggap na balita na may nasaktan o nasawi dito sa nangyaring lindol na ito. Marami pa ho kaming mga pagtutok na gagawin dito sa naging lindol na ito. Okay, so dun sa mga nagtatanong dun tungkol sa Matanao High School dyan sa Davao, so partially collapsed itong building at based on initial assessment, hindi naman ito ginagamit as a regular classroom building. Ayon kay Regional Director Dayang Hirang. So they still have to find out kung ito bang Matanao High School na building na ito ay ginagamit for admin building or other purposes other than being used as a classroom buildings para sa ating mga mag-aaral. Okay, so pero ang magandang balita po as we speak, nung kausap natin si Regional Director Dayang Hirang, wala pa naman pong na-report na nasawi o nasaktan. So we hope and pray, like I said, we hope and sincerely pray na wala nga pong nasaktan o nasawi
sa nasabing lindol. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Mahalaga ang lagi nating pinapractice, di ba? Yung earthquake drill, national earthquake drill sa mga private at maging sa mga government buildings, yung duck, hold, and cover. Napakahalaga po niyan. These are the times when dito natin talaga ma-apply at magagamit yung ginagawa nating mga earthquake drills, ano po. At para makaiwas o ma-lessen ang anumang epekto, lalo-lalo na sa buhay ng tao, itong mga ganitong klase ng natural calamities, pagkilos ng lupa. Sapagkat syempre, alam nyo ba na hanggang sa ngayon, walang siyensya sa mundo ang makapagpipredict kung saan at kailan tatama ang isang lindol. Napaka-advance na ng ating siyensya, di ba? Humanity has developed great leaps in technology and in science. Pero itong lindol, hindi makuha. Hindi magawa ng paraan na ma-monitor at malaman ma-predict kung kailan tatama. Pwedeng ma-monitor, makuha yung lakas, pero that's after the fact. Ibig sabihin, pagkatapos na ng lindol mismo. Pero yung mapipredict, hindi katulad ng bagyo, di ba? Yung bagyo, namomonitor natin eh. Di ba? Pag namumuo pa lang siya, tapos hanggang sa mabuo na siya, at saka yung direksyon kung saan siya papunta at gaano siya kalakas, pwedeng ma-predict sa pamamagitan ng siyensya. Pero ang lindol, hindi pa, wala pa po. Okay? So samantala, habang kinakalap pa rin natin ang iba pang mga detalye patungkol dito sa tumamang lindol sa bahaging ito ng Mindanao, atin namang dakuin itong isang survey na pinalabas ng Tangeres Survey, kung saan sinasabi na majority ng mga Pilipino ay sinusuportahan ang Senate leadership ni acting Senate President at Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Okay, so itong majority of Filipinos na ito ay nagpapakita ng suporta para kay Senator Win. So ito bang suportang ito galing saan? Galing saang mga regions at anong ibig sabihin nito sa pangkalahatang takbo ngayon ng politika, lalo pa ngayong araw na ito ng Lunes dito sa Pilipinas, magsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing si Senator Erwin Tulfo na italaga ng Cayetano ng Gatchalian Black bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa linya po natin ngayon ang ating political analyst, walang iba kundi si Dr. Froilan Calilong. Dr. Calilong, magandang umaga po mulit. Welcome back sa programang Global na Tayo. Yes, good morning po at good morning din po sa lahat ng ating mga tagsubaybay. Thank you po for having me again. Thank you very much din po ulit, Dr. Calilong, for indulging us once again dito sa ating programa. Alright. Okay. Pero ayon po kasi sa Tangeres Survey, majority of Filipinos sinusuportahan itong leadership role ni Senator Win Gatchalian, meaning as Senate Pro Tempore, at the same time acting Senate President. So ano pong ito'y sa likod ng patuloy na hilahan, ng dalawang kampo sa Senado, the Cayetano Block and the Gatchalian Block. So with this survey, anong pinapakita po nito?
as a political Well, analyst? basically po, no, unang-unang tingnan natin dito is kung kailan ba talaga kinonduct yung survey, no? So if it covers the time frame na talagang nagkakaroon ng girian, tsaka nagkakaroon ng mga tensyon dito sa Senado, maaaring kinakatawan o sinasalamin nito, no, yung sentimiento ng mga kababayan natin during the time na nandun yung pangamba, nandun yung agam-agam, nandoon yung siguro pagkadismaya, no, sa nangyayaring problema dito sa mataas na kapulungan, kung kaya't maaaring ito yung naging dahilan, no, para yun nga, allegedly, no, sinasabi nitong survey na to na suportado nila yung leadership ni Mm. Senator Win Gatchalian, ano. Pero naman po kasi, no, sa mga survey, it does not really capture yung mga details, no. So at that moment, tinatanong lang kung ano yung kanilang overall sentiment, no. Mm. Pero ang mahalagang tignan natin dito kasi is number one, no, ito bang survey na to meron bang binabanggit tungkol doon sa constitutionality Mhm, ng mhm, pagkakatalaga dito kay Senator Win Gatchalian, kasi kinakailangan kasi maipaliwanag sa ating mga kababayan maigi mhm. ano ba yung sinasaad ng konstitusyon, ano ba yung ginamit na batayan ng bloke ni Senator Win Gatchalian Okay. para makuha yung kapangyarihan, di ba? Mhm, mhm. Batay sa Tangheres survey, Dr. Kalilong, mukhang yung mga sumuporta kay Senator Gatchalian base sa survey ay galing sa isang malawak na koalisyon ng respondent. Kasama na yung mga admin supporters, backers ng dating Vice President Leni Robredo, Liberal Party supporters at political neutral respondents. Does this give away kung bakit majority ang nakuha niya? Yeah, actually, no, kasi kung titingnan naman natin ang mga segment na talagang suportado itong change of leadership, yun din naman mga hanay, no, na kinabibilangan nga nitong mga progressive, liberals, pinks, yellows na nakikita natin ngayon na lumilinya naman sa ating Mhm, administration, no, sa mhm, administration ni PBM, na President BBM. So, technically speaking, talagang makikita natin na ayaw nila doon sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. At yun nga, no, maaaring isa to sa dahilan talaga. So it's really more about political affiliation, more about who they want to align with, more mhm, kesa yung talagang dahilan, ano, kung bakit talaga sila lumilinya dito, which mhm, is of course should be bounded on legality and mhm, constitutionality. Kasi at the end of the day, kaya nga tayo po may saligang batas, na para po magkaroon tayo ng kaayusan. mhm, Kung mhm, hindi natin ito titignan at kikilalanin at kung mamamayani yung ating mga tinatawag nating mga political interests, dito tayo po talaga magkakaroon ng problema. Exactly why we are having this problem right now. Kasi kung totoo po na meron silang numero at talagang nasa kanila yung kung alam nila, no, nasa kanila yung legal side, no, why they did not elect the mhm, Senate President right mhm, away, mhm, because they feel that they really don't have the numbers, kasi you need to have 13 based on the mhm, constitution, ano. mhm, So ang akin, yung paulit-ulit na sinasabi ni Senator Win Gatchalian na yung opinion ng IBP, opinion ng mga law professors, or mhm, opinion ng kung sino-sino. I think this really matters, no? But at the end of the day, this opinion cannot stand, no? mhm, mhm, The positioning that is created or that is set forth by the Constitution. Kasi mhm, opinion lamang yun, ano? So mhm, siguro kinakailangan talaga, no, na magkaroon ng masusing pagtalakay at usapan between Senator Cayetano and Senator Win Gatchalian, at para mapaliwanagan si Senator Win Gatchalian, kasi mhm, sa aking pananaw mukhang na nagagamit siya masyado, no, mhm, ng mhm, kanyang nanay, at medyo hindi niya naiintindihan marahil, ano, yung mhm, repercussions ng kanyang ginagawa, mhm. kung kaya't lalong tumitindi itong kanilang hidwaan ngayon sa Senado. So, you mean to say, Dr. Kalilong, may basihan yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano addressing Senator Win Gatchalian na mag-ingat siya at baka magamit siya ng mga ah, kabloke niya sa Senado?
Well, maaari po kasi 'no, dahil nga kasi kung, kagaya nito 'no, ang, ginagamit na kasing justification doon sa ginawa nila before was this, old case 'no, particularly yung, Cuenco case, which is of course, it may be a case of jurisprudence pero ito po ay nasasaklawan ng isang lumang konstitusyon o saligang batas na kung Mhm. saan nga kaya nga tayo gumawa ng bagong saligang batas at isinama natin 'tong usapin tungkol sa quorum, on how Mhm. they can conduct business and how they can elect their officers because Mhm. nagkaroon na nga in the past ng mga ganitong klase ng usapin that gave rise to a legal question. And so Mhm. the Constitution became very, very clear on this, no? Kaya lang kasi siyempre itong si Senator Win Gatchalian maaring nga yun nga binubuyo siya ng kanyang mga kasamahan at, nakikita naman kanyang mga kasamahan na meron din naman siyang qualities in fairness 'no, Mhm. to actually be a Senate President. But then again, having these qualities and having the capabilities and maybe the competence to actually, become a Senate President does not really guarantee an outright seat, Mhm. especially if hindi legal at hindi constitutional yung pagpapalit. So Mhm. again, I'm not against Senator Win Gatchalian. Actually, I really feel that he is capable. It's just that we need to put everything in order kasi parang ang hirap i-reconcile yung idea na sila ay nasa Senado, supposedly gumagawa ng batas, pero kung yung mismong batas, lalong-lalo na ang Constitution, kaya nilang iset aside Mhm. para sa kanilang mga personal na interest, dito tayo po magkakaroon ng problema. And this may give rise to a constitutional crisis na ayaw naman natin sigurong maging kahinatnan ng ating bayan. Mhm. So, if you were able to talk to all the senators, ano po, the Dr. Kalilong, Mm. what ika nga sensible advice can you give them para matapos na ito kasi tulad nga ng sabi nyo, actually umay na nga po ang publiko dito sa nangyayari sa Senado eh. Mm. Although they are glued to what's going to happen today at sa mga susunod na araw, pero kung talagang Mm. tatanungin mo sa kaibuturan nila, ang sasabihin ng publiko nakakasawa na kailangan magtrabaho na sila. Ay, Mm. ano po ba ang if you have the chance to talk to all of them in one Mm. sitting, ano ang magiging sensible advice mo sa kanila? Well, siguro, the most sensible thing that I could possibly say is, alamin natin kung ano ba talaga ang punot dulo ng sigalot na 'to 'no. Mahirap nga lang ito talagang gawin dahil medyo malalim na at lumalalim pa yung kanilang divide at the moment 'no, to the point na nagiging personal na. Ah, Hmm. Person behind this, let's face it, and I will not mince words on this, ano. The Gatchalian bloc is actually pro BBM. Mhm. The Cayetano bloc is actually pro Duterte. Mhm. Kapag merong mga puwersa na ganito kalalaki nasa bawat hanay, talagang mahihirapan po talaga ng, magkaroon ng, midway o yung commonality or common ground because may mga malalaki po na interests that are in play. Mhm. So I think, what we can do right now is we could appeal to their sense of nationalism, patriotism, and to their, commitment to the country and not to whatever coalition that they're in para ma-resolve ito. Kasi kung, hindi, mahihirapan po talaga 'no, dahil nga may mga inilalaban sila kasi motivations and political interests that are far beyond their own. Meaning to say, it's actually being ano 'no, kumbaga may mga sumasakay na mga puwersa na malaki at makapangyarihan, Mhm. Mhm. kaya sila talaga nahihirapan. Mhm. And then at the end of the day, I think we can never go wrong if we are going to look into what the Constitution, will suggest. Kaya nga po siya nandiyan, kasi the Constitution sets the parameters and the legal mechanisms para po hindi tayo magkaroon ng problema, no? Mhm. And kung isa-set aside natin yung ating personal differences, tama yung binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano, no, na mag-usap sila ni Senator Win Gatchalian, and I think this will be a good first step towards resolving this impasse at the moment para talaga, maka-move on na tayo bilang isang bansa because we can never go on like this. I mean, Mhm. hindi lang naman 'to usapin ng impeachment, hindi lang naman 'to usapin ng, Senate Blue Ribbon Committee, kundi usapin 'to ng mga mahalagang legislative reforms and, developmental agenda na nabibinhin at hindi talaga na napag-uusapan, napagdedebatahan, hindi na ipapasa. At hanggang merong ganitong mga sigalot, ano, mga
malalaki yung kanilang personal differences, hindi po tayo magkakaroon ng common ground para po resolbahin itong mga mahalagang mga legislative measures na to, no? And in the end, it's the public that will definitely Yes. be put in a compromise here, no? Mhm. And wala naman tayong alam in the first place doon sa kanilang mga personal na mga away or whatever it is, na pero tayo na naman yung papasan nitong itong problema. Mhm. So I think that's we need to appeal to their to their sense of nationalism and patriotism, to Is- set aside Dr. their political differences. Dr. Kalilong, in finding a common ground, will there be a space for compromise of their stance or principles on the matter? There should be, and I think it's a good first step itong ginawa ni Senator Erwin Tulfo, no, kahapon when he gave a statement about kumbaga parang he is retracting his earlier statement about yun, kukwelyuhan niya, yung pipigil doon sa kumbaga parang sinasabi niya na hindi ito yung demeanor ng isang senator, maaring bugso lamang ng damdamin. And I think at the heat of the moment kasi, when emotions are really running high, talagang nakakapagsabi tayo ng mga bagay-bagay na hindi naayon. Pero yung paghingi niya ng paumanhin, paghingi niya ng tawad, I think it's a good indication that their bloc is already trying to mellow down, and that kasi si Erwin Tulfo is one of the more vocal doon sa kanilang handling, no? And kung siya nagpakita ng pagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran, I think this will be taken by the Cayetano bloc as a good first step towards the possibility of having a serious talk, having a negotiation, maybe a conciliation, a mediation could actually take place, and from there, maaari talagang matresh out yung problema bago pa talaga ito mag-escalate at lumala, no? And I think yun ang talagang kinakailangan na pagpapakumbaba at this point, pag-uusap ng maayos, ng walang bintangan at walang sisihan, di ba? So I think yun ang pinakamaganda nilang gawin ngayon, to really talk things over. I think as statesmen, as dignified members of the Senate, ito naman yung inaasahan din ng publiko sa kanila. With that, Dr. Kalilong, maraming salamat po muli sa oras na pinagkaloob niyo sa amin, especially for giving us your plain and objective view on the matters being discussed. Thank you very much, Dr. Kalilong. Maraming po salamat at mabuhay po kayo. Ang ating pong political analyst, Dr. Froilan Kalilong, pinag-usapan namin yung tungkol po dito sa lumabas na Tangheres Survey, kung saan nagsasabi, lumalabas sa kanilang survey na majority ng mga Pilipinos ang sumusuporta sa liderato ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian, at lumalabas din pong acting Senate President. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil
#panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po ay bumabaybay pa rin sa ikalawang bahagi ng ating programa dito sa programang Global na Tayo. Ngayon pong araw na ito, medyo sinalubong ang pagbubukas ng klase ngayong araw na ito ng isang matinding lindol nga po dyan sa may bahagi ng Mindanao. At ito pong pagbubukas ng klase, matagal din po nating inantabayanan nito sapagkat ito po ay maraming mga concerns ang kinakailangan din pong tutukan dito, lalo-lalo na yung safety ng ating mga mag-aaral, lalo-lalo na doon sa kanilang pagbiyahe, hindi lang sa land transportation, kung hindi sa mga bumabiyahe at tumatawid ng karagatan ng mga isla, sapagkat alam naman po natin that ang Pilipinas ay isang archipelago. At pag sinabi nating archipelago, napapalibutan po tayo ng dagat. At marami tayong mga paaralan na lalo na yung mga public schools na nasa iba't ibang mga isla na pinupuntahan pa ng ating mga from the islands, yung mga estudyante pupunta sa main islands para mag-aral. So napaka-importante din na matutukan ang safety ng ating mga mag-aaral pagdating po sa safety requirements ng mga ship vessels na tumatawid sa karagatan. At hinggil dyan, nanawagan po ang Marina, ang ating Maritime Industry Authority, na sumunod sa strict compliance ng water vessel safety requirements. Ito po dahil na rin po sa pagbubukas ng klase ngayong araw na ito. At kasama po natin mula sa Marina, ang ating Division Chief ng Operations Monitoring Division at Enforcement Service, walang iba kundi si Dr. Jinky M. Mendoza. Dr. Mendoza, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo. Isang magandang umaga po sa inyo at lalo din po sa ating pong mga tagapakinig. Isa pong pribilehiyo sa amin na maimbitahan bilang panauhin sa inyong himpilan upang ipahati po namin ang mga inisyatibo ng Marina para po sa Oplan Balik Eskwela. Alright, Dr. Mendoza, bago po ako tumako sa main topic natin for today, I would just like to ask kasi ang kaninang umaga ang PBOX sanhi po ng lindol na tumama dyan sa General Santos City na unang tala ay 7 ang magnitude, pero I think may mga ulat na mas mataas pa sa 7. Nag-raise din sila ng tsunami warning alert sa mga coastal areas ng nasabing region. So sa pagbabantay po ba ng Marina, matanong ko lamang po, if in case you have the data or information, kamusta po ang monitoring naman ng Marina sa mga coastal areas, lalo na doon sa mga vessels natin na tumatawid ng karagatan? Sa ngayon po, ang Marina po ay aktibo na nagkakaroon ng tinatawag po namin na compliance monitoring, na kung saan po may mga tao po na naroroon sa port upang tingnan po ang takbo ng mga vessels at siguraduhin na ang mga ito po ay sumusunod sa mga pangkaligtasang standards na ibinibigay din po ng Marina.
With regard naman po sa nabanggit po ninyong mga tsunami, ang Marina din po ay nakikipag-ugnayan sa Coast Guard, sa ating pong Philippine Coast Guard at sa iba po pong ahensya upang alamin kung meron pong napipintong pagkakaroon ng tsunami or upang magkaroon po ng higit na kaligtasan o paghahanda ang mga tao po dito po sa ating mga coastal areas. And speaking of that, Dr. Mendoza, siyempre that brings us to our main topic for today, safety at safety compliance, safety requirement compliance ng mga water vessels natin amid the resumption of classes ngayong araw na ito. So how is Marina monitoring itong safety requirement compliance, Dr. Mendoza? Yes po, marami po salamat sa tanong na yan. Nais ko pong ipabatid sa ating pong tagapakinig at sa ating pong madla na ang Marina po ay may mga inisyatibo para po dito sa Oplan. Unang-una po, sinabi ko po kanina na nagkakaroon po kami ng monitoring of vessels nationwide. May mga tao po ang Marina na siya rin pong mga tao nandoon po rin sila sa tinatawag po nating malasakit help desk na kung saan ang ating pong mga pasahero ay pwedeng magtanong sa kanila ng mga tungkol po mga problema pong na-encounter nila sa kanila pong pagbabiyahe. Pwedeng ito po ay tungkol sa schedule ng mga barko, kung may mga insidente po sila o meron po silang iba pang katanungan. At the same time, meron din pong inisyatibo ang Marina, yung tinatawag po naming 24/7 na ES hotline. Ito po ay pwede po silang tumawag anytime, 24/7 po ito, at pwede po nilang ilahad dito ang kanila pong katanungan o anumang uri po ng problema na nauuko naman po sa paglalayag at may kaugnayan po sa Marina. Nais ko pong ibigay ang number nito para po sa ating pong tagapakinig at sa ating pong publiko. Ready po na sumagot anytime ang ating pong 24/7 ES hotline. Ito po ay 0939-953-4642. Uulitin ko po, 0939-953-34642. At the same time po, ang ating po mga barko ay meron po tayong nakapaskil na mga tinatawag po namin QR sticker codes na kung saan po, ito po ay Marina symbol, na kung saan po kapag ito po ay inyong in-scan, mabilisan po itong tutungo sa aming database at pwede din po niyo doong ilahad ang inyong pong tanong, problema o pwede din pong feedback o kung natutuwa po kayo sa serbisyo ng barko o kung may mga problema po kayong nais ilahad. Ito po ay mabibigyan din po ng kasagutan. At the same time, ano pa po ang inisyatibo ng Marina? Meron po kaming tinatawag na relaxation order sa mga shipping companies na kung saan po ang mga barko kapag ito po ay napuno na ng mga pasahero, pwede na po itong tumakbo. Pero pinapaalala rin po namin dito sa mga shipping operators na to na kinakailangan na sila po ay sumunod sa ibinigay na kapasidad sa kanila ng Marina. Yun po. Bukod po doon, nakikipag-collaborate po ang Marina sa iba't ibang ahensya tungkol po dito sa mga information sharing, tulad nga po na nabanggit nyo kanina kung tungkol sa mga tsunami, sa mga typhoon incidents or typhoon advisories. Yun po, nakikipag-ugnayan po kami sa kapatid po namin na ahensya, ang Philippine Coast Guard, ganun din po ang Philippine Ports Authority. Kung inyo naman pong mamarapati, nais ko din pong ibigay ang mga pangunahing safety requirements naman po para sa mga barko. Ito po, pwede pa? Sige po, go ahead po, Doctor. Ang safety requirements po na ibinibigay po ng ng Marina para po sa mga barko, kinakailangan po na meron po silang valid at updated na mga sertipiko. Alin po yun? Dapat po valid po ang certificate of inspection nila, ang minimum safe manning certificate, at syempre po may kaukulang po silang vessel registration at iba pang kaukulang permits or authority documents. Isa pa po ito na ito po pinag-uugnay po namin sa Philippine Coast Guard. Mahigpit po na ipinagbabawal ang overloading. Kagaya po ng nabanggit ko po kanina, dapat po na sumunod sa authorized passenger capacity ang na nakasaad po doon sa kanila pong mga certificate of passenger ship safety inspection.
Bukod po, hindi po dapat ito lumampas sa pinahihintulutang bilang ng pasahero at kargamento. Isa pong pinakamahigpit na amin pong ipinag-uutos ay ang kumpleto at maayos na life-saving equipment. Dapat po may sapat na life jackets para po sa lahat ng pasahero at crew. At ito po ay available at nasa maayos na kondisyon. Hindi po siya marumi, hindi po siya mabaho, at madali po siyang makikita yung pong kanilang mga lalagyanan. Bukod po doon, mahalaga din po na ang mga kapitan, opisyal at crew ay dapat po ay sila ay mayroong valid marina issued licenses at mga certification, at dapat po na sumusunod ang ating pong mga barko sa minimum safe manning requirements. Ano pa? Dapat po ang mga barko po natin ay may sapat na kahandaan sa sunog at emergency situations. Papaano po yon? Kinakailangan po na operational po ang lahat ng firefighting equipments. Yung po kanila mga fire extinguishers ay maayos, hindi po sila expired. Dapat po ay malinis at walang harang ang emergency exits at escape routes. Kita po natin sa kalakihan po ng mga barko, dapat ito po ay malinaw at madaling makikita ng ating mga pasahero. At yun nga po, may mga nakahanda pa rin pong emergency procedures at drills. Pagsunod na, kinakailangan din po nila na sumunod sa mga weather advisories ng Pag-asa at PCG. Maaari pong makikipag-ugnayan po sa kanila ang PCG kung talaga pong malakas ang bagyo or minapipinto po mga tsunami kagaya ng nabanggit nyo, maaari pong kanselahin o pagpaliban ang biyahe kapag masama po ang panahon. So patuloy po itong minomonitor ang barko, pati po rin po ang kondisyon ng panahon at dagat. At the same time, sinisigurado rin po namin na doon po sa mga ginagawa po naming inspeksyon na ang operational readiness ng barko, na kung saan dapat po maayos ang makina, steering system, navigational lights. At lagi po naming ipinaapalala na sa amin po mga shipping operators na lagi po nating iprioridad ang seguridad at kaligtasan, at ganoon din po ang comfort ng ating mga pasahero. Isa rin po pala, ang malimit po nakakalimutan ay kinakailangan po yung pong ating pong mga comfort rooms para po sa ating mga pasahero ay malinis. Opo. Dapat po may sapat pong tubig na magagamit at magiging maayos po ang paggamit ng ating mga pasahero. Lalo pong higit ang ating pong mga estudyante sa balik-eskwela at mga teachers sa balik-eskwela na ito. Yun po. Alright. With that, Dr. Mendoza, maraming salamat po sa paglilinaw at pagbibigay ng guidance, lalo na particular sa compliance, lalo na safety requirement compliance ng mga water vessels. Ito lalo pa sa pagbubukas po ng pagre-resume ng classes ngayong araw na ito. So, I believe na patuloy niyong imo-monitor ito throughout the duration of school year, itong school year na to. Ano po, Dr. Mendoza? Yes po, yes po. Alright. With that, Dr. Mendoza, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Wala pong anuman. Anytime po. Marami rin po salamat. Dr. Jinky M. Mendoza, Division Chief, Operations Monitoring Division, Enforcement Service ng Maritime Industry Authority or Marina. Yan naman po ang pagtutok natin para sa seguridad na rin ng ating mga mag-aaral na tumatawid o tawid dagat. Para lamang po makarating sa mga paaralan. Sinabi ko nga po, the Philippines is an archipelagic nation, country, na kinakailangan nating mag-travel from one island to another, sapagkat marami rin tayong mga estudyante na manggagaling sa isang isla na kinakailangan tumawid ng dagat para makapunta sa kanilang mga paaralan. And safety is a tantamount importance para po sa kaligtasan ng itong ating mga estudyante, yung tinatawag na compliance sa safety requirements ng mga water vessels. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov PH app.
Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Sampay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Ano po? But we're trying to get yung ating OCD sa Gensan, sa General Santos City, sa General Santos, kung saan doon po yung unang napaulat na magnitude 7 na lindol. Like I said, ito pong magnitude 7, hindi ho merong mga reports na mas mataas sa 7. Ang lately nare-recordo na isasubmit mga nasa 7.5, 7.8. Ano po, we still have to confirm kung ano ba talaga yung final na recorded na magnitude nito. Pero definitely, a 7 is already strong. Ano po. Tulad nga po nung panayam natin kanina kay Davao Region, Office of Civil Defense Davao Region, Regional Director Ednar Dayanghirang, sa region nila, sa Davao, naramdaman nila yung intensity 8. Yung report na nakarating sa kanya, intensity 8. So hindi po katakataka na sobrang epekto ito sa mga sa infrastructure diyan po sa Davao Region. Ano po? Kaya nga po nag-collapse, partly nag-collapse itong Matanao High School building, ano po, diyan sa Davao. Pero sabi nga po ni Regional Director Dayanghirang, itong Matanao High School building na partially nag-collapse ay hindi naman ito confirmed na nagagamit na classroom, ano po, ng mga estudyante. So we hope and pray na talaga up to now as we speak, wala pang naitatalang nasawi o nasaktan sa nasabing lindol dyan sa Mindanao. Alright. Samantala, bigyan daan muna natin itong ating panayam, of course, kay Representative Joel Chua ng 3rd District ng Siyudad ng Maynila. Ito po ay kukunin lang naman natin yung kanyang reaksyon tungkol po dito sa naging pahayag ng 18 dating Marines, ano po, na sa isang gathering sa Senado na pinangunahan ni Senator Rodante Marcoleta, ni Senator Pia Cayetano, maging ni Senator Alan Peter Cayetano. Hinarap nila at kinausap nila itong 18 Marines, ex-Marines na ito. At isa ang nabanggit nilang, isa sa mga maraming mga mambabatas na nabanggit na nakatanggap ng maleta na may lamang pera mula daw kay former Congressman Saldico, ay isa po si Representative Joel Chua. So kunin natin ang reaksyon dito. Nasa linya na po natin si Representative Joel Chua. Magandang umaga po, Representative Chua. Ay, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
Okay, sige po. Well, sa puntong ito, Representative Chua, ano po ba ang reaction nyo dito sa ikang aligasyon ng 18 ex-Marines na tumanggap daw po kayo ng maleta na galing sa former Congressman Saldico? Unang-una, mariin ko pong tinatanggi itong kanilang mga aligasyon at wala naman po tayong naging transaksyon sa dating kay Congressman Saldico. Kaya nga po kami po ay ito po ay maliwanag na kanilang ginagawa para ma-divert yung attention ng publiko sa kasalukuyang impeachment trial na dinudunog po dito po sa Senado. Kung makikita po ninyo, lahat po ng mga nilagay po nila doon ay pawang mga kritiko ng ating Vice Presidente at mga karamihan po doon may mga prosecutors po dito po sa impeachment complaint. Kaya nga po talagang ito maliwanag na ang layunin nito ay para sirain lamang ang aming mga credibility. Alright. So Representative Chua, ito bang ginawang aligasyon na ito ng mga ex-Marines na ito upang ma-derail sa tingin ninyo ang impeachment trial para mabahiran ng dungis ang reputasyon ng mga prosecution panel mula sa House of Representatives? Isa po yun. Pangalawa po, ilihis po yung naratibo sa kasalukuyang impeachment. Kasi kung mapapansin nga po ninyo, dahil po dito, nawala yung usapin dito sa impeachment. Kung mapapansin ninyo, ito ngayon ang pinag-uusapan. Kaya nga, yun talaga ang kanilang purpose at intention. But will this affect you and the rest of the prosecution panel sa nangyari Hindi nito? naman po, tuloy-tuloy lang po kami, nakapokus po kami. At ang pinaghahandaan po natin ngayon ay yung pagsusumite ng pre-trial order, ay pre-trial brief ngayong darating na June 15th. May balak po ba kayong kasuhan itong 18 Marines na ito? Nakasuhan ko na po sila nung Abril pa lamang po. Wow. At yun po ay kasalukuyang dinidinig po sa piskalya ng City of Manila. Alright. Representative Chua, ano po ba ang mensahe na gusto nyong iparating sa publiko na tumutok at nakinig dito sa testimonya nitong 18 Marines na ito? Pero alam nyo, may lumabas na survey. Ewan ko kung nakarating na po sa inyo ito. Ano po, Representative Chua? May lumabas na survey mula sa Tanghire na nagsasabing malaking porsyento ng ating mga kababayan ang medyo duda dito sa mga naging pahayag ng 18 Marines na ito. Sa akin po, ang akin pong masasabi ay dapat maging mapanuri tayo sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga salaysay. Dahil alam po ninyo, sa batas meron po kami tinatawag falsus in uno, falsus in omnibus. Sabihin, pagka mali sa isa, mali na sa lahat. Makikita naman po ang kanilang layunin dito. At sa ating mga kababayan, dapat suriin din natin kung may katotohanan ng mga pinagsasabi nila. Okay. With that, Representative Chua, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa ating programa. Thank you very much po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ang ating pong Representative Joel Chua ng 3rd District Representative ng Siyudad ng Manila o City of Manila. Samantala, sa putong ito, balikwas kagad tayo dito sa ating pakikipagtalastasan sa CDRMO Head o City Disaster Risk Reduction Management Office Head ng General Santos City, si Dr. Bong Dasera. Okay, so makikipag-ugnayan po tayo, makikikamustahan tayo dito kay Doc Bong Dasera ng CDRMO Head ng General Santos para malaman natin mismo ang kalalagayan ng ating mga kababayan dyan sa General Santos at ang naging epekto ng nasabing lindol dyan sa Jensan. Okay, so thank you very much kay Miss Jam Season for providing us with this contact number with Dr. Bong Dasera ng CDR. Napakahalaga po kasing malaman natin. Kanina nakausap na natin ang Davao Region. Ngayon naman po kausapin natin ang mismong Jensan. Kasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Bong Dasera, ang head ng CDRMO ng Jensan. Dr. Dasera, magandang araw po sa inyo.
Okay, sige. We're still trying to to establish communication. Narinig ko na siya kanina. So baka naman may kausap lang. So we're trying to at least re-establish that communication with him kay Dr. Bong Dasera. Ulitin ko po. So mahalaga po kasing malaman natin yung mismong sitwasyon diyan sa Jensan, okay? Alright, sige po. At tabayan na lamang po ninyo yan. We're still trying to reestablish that communication with Dr. Bong Dasera. Alright. Sige. Magbabalik lang po kami muna makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Iwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Okay, kayo po patuloy na sumusubaybay pa rin sa ating programa Global na Tayo. Medyo mag-extend lang tayo ng konti ng ating programa ngayong araw na ito para makatutok pa rin tayo sa naging recorded na pagyanig o lindol dito po sa may bahagi ng Mindanao, particular sa Region 11 and Region 12 ng Mindanao, maging dito sa may bahagi ng South Cotabato at sa Jensan. Okay? Alright. Sige. Nasa linya na po natin ngayon si Dr. Bong Dasera, ang head ng CDRMO Jensan. Dr. Dasera, pasensya na po at naabala namin kayo, pero kamusta po ang sitwasyon ngayon sa General Santos City? Hello, Dr. Dasera, kamusta po ang sitwasyon nyo ngayon dyan sa General Santos City, Dr. Dasera? Well, sa ngayon po, ongoing po yung ating mga rescue operations, no? Doon po sa ating mga affected areas. Nakapag-establish na po kami ng command center dito po sa Dream Office by instruction of the Mayor. And tuloy-tuloy po yung ating operation. Nandito na po sa atin yung ating mga health responders, emergency responders natin, search and rescue. Sama-sama po, marami pong agency ng gobyerno involved, including the uniformed and non-uniformed personnel. Alright. Meron po tayong mga damages reported sa mga private and government facilities. Pero sa government facilities po, mga minor lang naman po ng mga damages. Pero we have two establishments that are partially damaged na po, no? We're still awaiting for the declaration kung total ba o partially sa establishment. So far, meron po tayong yung mga injuries, aside from which yan po, no, we're still verifying reports po from the ground. Alright, so as far as you are concerned, as we speak, meron pong mga reported na injuries. Tama po ba yung dinig namin? Apo. Alright, pero Apo. pero hindi pa masyado mabigay yung details dahil we're still assessing the situation right now. Ano ho? Yeah, so ongoing po operations. Okay, pero ang malaga, may injuries pero wala pa as we speak na reported na nasawi, Dr. Dasera. Meron pong mga reports pero bine-verify po natin. Okay, so merong mga reports but still up for verification. So, gusto lang po namin maliwanagan, Dr. Dasera, dahil
ano ba ay yung magnitude na naramdaman based doon sa report sa inyo ng PBOX? Magnitude 7 po ba o magnitude 7.5? Well, as to magnitude po, nasa 7 point something, no? Check ko po yung Yes, board yes, niya, pero ang felt po in General Santos is magnitude 7. Intensity 7. Intensity 7, okay. At meron po bang meron din pong itinaas na tsunami alert sa mga coastal areas? Yung ba tsunami alert nakataas pa rin po ba hanggang sa ngayon? Well, nagkaroon po ng tsunami alert, pero inoobserbahan po namin yan. And it's now about 3 hours from yung impact time po, no? So medyo unlikely na po siya mangyari. Okay. So kamusta po? Meron na po bang action kagad ng national government para makatulong sa inyo tulad ng DSWD? Dr. Dasera? The representatives po from national agencies nandito na po sa command center natin. Nandito po ang Office of Civil Defense, yung regional director po. And coming din po yung regional director ng DSWD. And then I heard there is an information na coming po si CAPSEC Izo, no, may hapon. To check the infrastructure, ng mga buildings, mga ano natin. So, sa ngayon po, may serbisyo pa ng kuryente dyan sa Gensan? So far, ngayon po, wala pong na-cut off po yung aming power dito sa General Santos, no? Although, mukhang localized naman po ito sa some areas lang po. Communication, still, we are having problem sa connectivity namin. We hope na ma-restore na rin po ito. Kasi importante po. And of course, accessible naman po ang Gensan sa mga national roads natin. Wala naman pong problema, landslide o damage sa mga... So far po, all roads and bridges leading to General Santos and transportation remain passable naman po. Okay. So hindi ko na po muna kayo masyadong aabalahin, Dr. Dasera, sapagkat alam kong busy po kayo para tumugon sa inyo pong... Maraming salamat. Alright, inyo pong napakinggan ang ating head ng City Disaster Reduction Management Office ng Gensan. Walang iba kundi si Dr. Bong Dasera. At sa pamamagitan po niyan, again, nagpapasalamat tayo kay Ms. Jam Season for letting us have that number kay Dr. Dasera, no, ng CDRMO head ng Gensan. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Overtime na tayo. Thank you very much, Leo, ha? At for the time na binigay mo ulit sa ating programa sa GNT. Thank you very much. And of course, sa ngalan po ng lahat ng ating katuwang sa Global na Tayo team, of course, sa ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente, sa Master Control si Ms. Susan Aizon, sa Wirecast si Justin. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at let us pray, again, sincerely pray, na ika nga po, walang nasawi dito sa nasabing lindol, pero batay nga po sa sinabi ni Doc Dasera, there are reports na meron mga injuries at there are reports but still has to be confirmed na baka may mga nasawi. So, let's pray hard and sincere para sa kapakinabang at safety ng ating mga kababayan na tinamaan ng lindol dyan sa Mindanao, particularly sa Region 11 and Region 12. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.